Ayan, hello po sa inyong lahat. Nakikita nyo po ang aking hawak. Ayan po ay talbos ng kamuting kahoy. Ayan po, talbos ng kamuting kahoy guys. Gugulayin po natin. Ayan, pinagsama-sama ko po sa aking kamay. At yan po mamaya ay ating pong hihimay-himayin ng maliliit. Yung pinong-pino para po mas maganda. Opo. Ayan po, tayo po ay busy dyan sa pag-aayos, pagpe-prepare ng ating mga ating gugulayin. Masarap po yan, try nyo po yan. Sa mga hindi po nakakakilala po nyan, yan po yung dahon po yan ng kamuting kahoy na inilalaga. Opo, yung ginagawa po nating suman na ibinabalot sa dahon ng saging. Yes po, masarap po yan, try nyo po. Ewan ko lang po sa iba kung ginugulay yan, basta po sa amin dito sa probinsya, ginugulay po namin yan. Masarap po yan, ginagataan namin, nilalagyan namin ng tuyo, pwede rin lagyan ng sili para mas masarap. Pwede rin pong dilis, nasa sa inyo naman po kung anong gusto nyong ilagay para mas masarap siya. Choice nyo lang po yun, kayo na pong bahala. Opo. Ayan po, at tayo po ay magagayat na nga po. Ayan, nakikita nyo po, tayo po ay ayan, gagayatin po natin ng pinong-pino. Ayan, pinong-pino po ang paggagayat para po mas maganda po siya at mas madali po siyang maluto. Opo, madali po siyang maluto. Dati po yan po ay pinapakuluan pa po namin sa tubig. Kaya pakuluan tapos pipigain para mawala ang pait. Ganun po yung dati namin ginagawa. Ngayon po, hindi na po namin ginagawa yun kasi okay naman po siya at hindi naman po siya nakakalason. Okay naman po siya kahit hindi mo po siya lagyan kahit hindi na po siya pakuluan ng tubig. Pwede naman po siya. Ayan nga po, at yung mga talbos-talbos kung maliliit na hindi ko na po ginayat, pinutol-putol ko na lang din po kasi yan naman po ay malambot dahil yan po ay talbos pa lamang po. Hindi na po kailangan gayatin ng katulad nung kanina na pinong-pino na maliliit. Pwede na po siyang putol-putulin lang. Ayan, sayang naman po yan kung hindi natin siya isasama kasi yan po mas masarap dahil yan po yung pinakatalbos dun sa pinakadulo ng puno ng talbos ng kamote. Opo, ayan po, inihimay-himay ko na nga po. Ayan nga po, at tayo po ay mamaya-maya ay magluluto na. Iluluto po natin yan sa gata. Yung pong niyog, alam nyo po yun, yung niyog, yun, kakayurin at gagatain natin. Yung pinakakatas po nun, yun po ang ipanluluto po natin dyan para po ay yan ay sumarap. Opo, sa mga kumakain po niyan, shout out po sa inyong lahat. Di ba po ang sarap niyan, lalo na pag magkakasalo-salo kayong kumakain, marami. Masarap po talaga yung ganyang gulay. Ganito po talaga dito sa probinsya, dito sa amin sa bukid. Yan, pag may libre ka pong taniman dyan, magtanim ka na po kahit konti-konti lang. Makakalibre ka na po niyan, hindi ka na po kailangang bumili sa tindahan. Pipitas ka na lang po. Di ba po mas masarap naman yung mag-harvest ka sa sarili mong tanim. Ayan nga po, at natapos na po. Ayan po, at nagkakayod na ng niyog si Papa. Yan po yung gagawin natin. Yan po yung isasabaw natin doon. Pipigain po yan. Pag natapos po yan, pipigain. Ayan na nga po. Nagayat na nga rin po ako ng siling pula. Yan po ay isasawog natin doon. Para po pampatanggal po yan ng umay. Opo, masarap po pa talaga pag may sili. Kahit naman po sa mga sausawan natin masarap po pag mayroong kasamang sili. Pampagana po yan kumain. Opo. Yan, sa mga hindi sanay, yan, try nyo po. Masarap po pag may sili yung gulay, nakakawala ng umay. At ayan na nga po, natapos na po, nakaready na po ang ating gulay na iluluto. Ito na nga po, at naisalang na po ang ating coconut milk. Coconut milk, English yun ah. Ayan na nga po, tayo po ay sa kahoy lamang po magluluto. Kahoy lamang po at wala po tayong pambili ng kalan. Yan po lang ang ating kaya.
Hindi naman po kailangan na bongga ang ating lutuan. Ang mahalaga po sa araw-araw meron po tayong nailuluto. At pagpasalamat na lang po tayo kay Lord at kahit ganito lamang po ang ating lutuan, meron pa rin po tayong iniluluto at tayo po ay nakakakain pa rin po ng 3 beses sa isang araw. Opo, palagi po tayong magpasalamat kay Lord dahil di niya po tayo pinabayaan. Yan nga po, nakikita nyo po, may iniihip-ihip pa ako dyan. Yan po, para hindi po siya matalsikan ng alikabok. Ayan na nga po, naluto na nga po ang aming gulay. O, kain po tayo. Ayan po, masarap po yung kain ko. Ang dami ko nga pong nakain dyan. Ayan po, sobrang sarap po ng aming tanghalian. Yan po ang gulay. O, daig pa po niyan ang kumain ka ng lechon. Napakasarap po niyan. Sa mga kumakain po niyan, sobra sigurado, sasabihin nyo, lalo na yung iba, namimiss na nila yan. So, ayun nga po, at nandun pa pala si Papa sa gilid. Nahagip po pala siya ng video. Nagulat na lang po ako, nakita ko na po siya doon, kasama ko sa video. Paborito niya rin po yan. Yan po ang gulay namin. Sobrang sarap po ng kain namin dyan. Yun nga po, yung kasama ko, hindi niya po ata nagustuhan. Na parami po ata ang kuha niya, kaya nilagay niya po sa plato ko. Ang iba, hindi niya siguro kayang ubusin. Sakto lang naman po yung anghang niyan na inilagay namin. 4 na sili lang po yun. Pampatanggal lang po ng umay. So, shout out po sa mga kumakain dyan ng gulay. Maganda po ang gulay sa ating katawan. Ayan po, may sili pa. Sobrang salamat po. Ayan po, sarap po. Ang dami ko pong nakain dyan kasi gulay po ang ulam. Sobrang namiss ko po yung ganitong gulay. Pag umuwi po kasi kami dito sa bahay, dito sa bukid kila Papa, yan po ang gusto naming iulam, gulay lamang po. At kami po ay sawa na sa mga manok-manok, yung mga binibili sa tindahan na ang mahal-mahal naman po talaga. At wala naman masyadong sustansya. Mas okay pa nga po ang gulay. Kapag gulay po ang kinakain natin, mas maganda at mas healthy. Yan po, salamat po.